Hulyo 16, taon 2014, Miyerkules na po ngunyan. An ikaduwang aldaw po kan pagdara ning distroso kan bagyong Glenda digdi sa Kabikolan. Nakatutok na po kamo sa radyo si Jaryo kan mga amay magmata. Aram mo, Jonathan, mayong kuryente sa bilog na probinsya ning Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, alagad padagos ang satuyang programa, lalo na duman sa mga kapamilya niyato na nagdadalan overseas o abroad na talagang nagyao ng paghandal para sa ng mga kapamilya na naapektaran kan bagyo ug nakasubanggi na talagang namate ang epekto sa Albay, Camarines Sur asin Camarines Norte. Magiribanan kita sa loob ng 45 minutos na siksik sa mga bareta asin impormasyon. Tama ka dyan natin, Miles, itong mga kapamilya ta abroad na naghahalat. As in, grabe kaya ang sa indang kumbaga kahandala na kung ano na nangyayari dito sa Bicol. Kaya magayon talaga na nagpapadagos manggiraray kita. As in, sana talagang nadadalan kita abroad. As in, mga kapamilya, batiyon mo na kamunin sa roong. Maray na aga, kapamilya! Kapamilya, naging matindi po ang pagbayo kana bagyong Glenda sa Kabikolan, enot sa Sorsogon, sinundan ang Albay, Camarines Sur, dangan an Camarines Norte, antes ini magluwas sa teritoryo kan Kabikolan. Makakaiba na tangon niya na aga si Ate Riza Mustar kung saan po matapos po itong pagbayo kana bagyong Glenda, nag-ikot siya digdi sa syudad din Naga asin Camarines Sur, asin di istorya niya sa tuya kung ano an naging mga nahiling niya mga bagay na nangyari sa satuyang lugar. Apudan ta si Ate Riza. Ate Riza, good morning. Istorya mo sa muya ang mga kapamilya ta na igwang access para madalang kita. Ano itong mga naabutan ta apuera kaining mga nahihiling ta mga putol na mga sanganing kahoy, mga puunin kahoy. Ano pang nahiling mo kasubanggi? Yan, enod muna sa gabos, Jonathan, marhay na aga na kapamilyang hunan na amay. Mas kaya kita kainin, no? Oo, dahil nakahali na bagyong Glenda. Sa pag-ikot-ikot ko kasubanggi, actually, Jonathan, grabe talaga ang destroso na winalat kaini sa mga puunin kahoy dahil naulang ang biyahe kan mga motorista hali digdi sa Naga City na maagi digdi sa Maharlika Highway pasiring Metro Manila. Kaya naman may mga nakatumbang poste pa dyan na talagang nadidipisilan din ang clearing operations team na halion yung mga yan. So maliban naman sa mga poste, kahoy, dagmang talagang mga kakaharungan na distroso kan bagyong Glenda. Itong duman sa lugar, itong nahilita Ate Riza dyan na video, sa ina parte yan, digdi sa Camarines Sur? Yung clearing operations, digdi yan sa may Del Rosario, Naga City, kung saan nagpuon talaga ang Naga City Public Safety Office, Bureau of Fire Protection, PNP, katuwang din ng DPWH. Kasubagong alas 4 yaning maagahon, talagang nag-amay sinda na malinigan tulos ang mga tinampo dahil nga ni importante na makaagi tulos ang mga motorista dyan. Opo. So far po, ang local government unit, nagka-access ka na ng impormasyon, ang public safety office kung papaano. Kasi along the way, ako pasiring pa lang ako digdi sa syudad ni Naga sa San Felipe. Kadakol pa mga tumbang poste, may mga nailayog na mga bakulang yero, kundi parang atop mismo kang harong. Paano dama po ng rehabilitation ninda? Oo, yun nga, Jonathan, talagang pinaparikas ninda ang clearing operations. Yun nga lang, aminado naman sinda talaga na dahil initulos-tulos sa malilinigan intero. So ngunyan, siguro makakatabang ang mga residente na maglinig muna maski pa paano kan mga nasa hampangan kang harong ninda, linigan na itong mga nakakaulang sa tinampo. Ngunyan naman sa mga motorista, pwede sigurong maghanap ng alternatibong ruta arog na sa nakaining hali sa Del Rosario, Naga City, igwa pang nakaulang na poste sa may NICC, itong sa hospital, naharani dyan sa diversion road, na sinasabi ka Naga City PSO, maghanap na lang ng diversion. Pwede digdi mag-agi sa may St. Joseph, pasiring na digdi sa diversion road. Dire-diretso na yan pasiring sa Metro Manila. Pero so far, ang PDRRMC Camarines Sur naman, Ate Isa, may na-record ba na nadanyaran na buhay o na-autobta itong zero casualty? Oo. According to PDRRMC chief na si Luzena Bermeo, Ma'am Che Bermeo, zero casualty. Mayo pa sila na itatalang nagadan
durante kan kasagsagan kan bagyong Glenda. Nainot nang naibareta kaso hapon Jonathan na igwang nagadan dahil na kuryente. Pero bako pa yan durante kan kasagsagan kan bagyong Glenda. All right. Okay. It's good news yan digdi sa Satuya sa syudad din Nagasin sa Camarines Sur. Makikibareta pa kami at sa imo sa TV Patrol Bicol. Salamat. Thank you very much Ate Riza. Ingat po. Maray na aga. Okay, may haray na aga man sa Induga Boss. Makakaiba ng taman po sa linya ng telepono ang Satuya mga kapamilya sa Legazpi City. Si Kuya Eric Baldo po nasa linya ng telepono. Kuya Eric, kumusta dyan sa Legazpi sa mga oras na ini? Jonathan, maray na aga sa inyo dyan, boss. Wanya ko lang nga nailing ini nga clear picture kayo nga damage kayo ng bagyong Glenda digdi sa syudad ni Legazpi. Dahil nakasubang nga ni, yung kita duman sa Tuyang Station and sa sobrang pagrapado kayo ng si Glenda ay nagbaha kita na nakayanan na magluwas. Pinalutan ako ta magluwas sa subanggi para hilingon ko nga ini nga damage kayo nga si Glenda alaga da. Di pakinaya so ngunya na aga nakabalo na kita nakapenetrate kita and nailing ta na ini nga ni dakulo na mga tumbang puno and mga garabang ini mga arong kataranggal ng giyero and tumbang poste nakalaylay na mga wire inisaro sa mga sa tuyong mga motorista na ini kaya mga puno na natumba ay visible kaya pero ining mga wire na nakaladlad ay delikado ini minsan harayo pa dahil mo siya mahiling mabibigla ka na lang na may nakaladlad pala na wire so delikadong marahay ini sa mga motorista so dapat talaga ay magluwi-luway lang muna sa pag-drive mo niyan. And ini nga ang mga residente ay turuwag-tuwang naman, napupuntunan sinungo niya na mag-ayos kaya mga naraot, ining mga nakaharang tinampo, apwera kang mga sa DPWH, yung mga agency na nagtatabang para sa clearing operations, ining mga residente ay kanya-kanya naman na inisyatibo para maigilid din And kasubago lang, napag-araman ko na may part sa parteng Kamalig, dahil lang team from Sagit ka Pamilya, kasubang ganyan sing duman and they're planning to go to Sorsogon and they pa sila makapenetrate hanggang ganyan dahil lang may mga kahoy na natumba na dai daw kaya kan chainsaw. Kaya ito siguro mahalat pa sila ng pirang oras para ito maklear and para sila makagaw na. Abis ko naman sa ito yung mga motorista na siring katong sitwasyon duman. And at yan man, hilingon ta so damage duman sa First District ng Albay na ibig sabi nga na ito maso pinaka na labing sanyaran kay nga bagyong Glenda. First District and second and third district pala ito. And yan. So opera man digdi sa sunod na babantayan na siguro digdi naman ay itong mga kahilangan dahil yan ito nagbaha. So ang diyan ay iba tala lang gad kung mapapwede dahil na maglusong sa baha dahil ang dakulo na kailangan ng pwedeng makuha digdi karoon na dyan ang office and i-pray naman i-check ang ismuntan tubig kung pwedeng mapakalakaganin antes yun naman dahil lang ano man yan pwede kita magka-diarrhea so yan Jonathan chan ma-check pa kita siguro pa kita ng ibang para ano pa na clear picture kayo nga damage ka nga bagyong Glenda hindi sa syudad ng Legazpi. Eric, ang sinasabi kang PDRRMC o APSE mo dyan sa Albay, gusto nilang mautob itong zero casualty. Kumusta? Nautob? Nag-check man kita katong mga post nga ni Governor Joey Salceda. Sabi niya na huwag mo siya na nautob nga ni so zero casualty. Alagad, may mga nagkagawa man minor injuries. Yung man lang po yan ng nangyari digdi sa probinsya ng Albay. So sa mga oras man ni Kuya Eric, mayong kuryente sa kabilugan kang Albay. Tama ka dyan, Jonathan. Ito nga ni, day ng kuryente ngunyan. Ito, pagdari ko sa tinampo, padigdi, nagbalik kaya sa may samuyat, na-check ko man na ito sa mga poste, turumba talaga, and so wire, ralaylay. May update kita, Kuya Eric, sa Sorsogon? Daig pa ako update, pero saro ito sa plano dumanon kang listin ngunyan na aldaw, sa Rosupigaran duman ay itong storm surge sa parteng Prieto Diaz and Magallanes, Aracaya duman. Sabi sa Prieto Diaz, Sorsogon, nag-enot na landfall. Ini nga bagyong Glenda. Tama Jonathan. Duman nga i-check ito duman, i-check ta kang listing to duman para maaraman taman kung itong damage talaga duman sa province of Sorsogon.
Alright, mga kapamilya, si Kuya Eric Baldo dyan sa Ciudad de Legazpi live po na nagheras kasatuya kan sitwasyon dyan sa Legazpi City. Sa mga naghahapot po kung ano na ang storm signal digdi sa Kabicolan, nasa public storm warning signal number 2 po ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Asinan, Burias Island dyan sa Masbate. Public storm warning signal naman number 1 sa Catanduanes, Sorsogon, Ticao Island, kan Masbate. Mabalik pa kita sa iba pang mga update manungod kan epekto kan bagyong Glenda. Balik kita sa studio kay banan si Ate Miles, atin sa Ate Isa. Salamat Jonathan Maestrado. Mga kapamilya rin nagasa nin subuot ipo-ipo an barangay Kanayon at Tinambak Camarines Sur pasado alas 10 kasuod mang aga. May sarong naitala na nakulugan matapos mabagsakan ning kahoy kan manggaan sa iyang harong. Sigun sa mga residente, naghalusa na ning kabangang minuto an kusog kan duros. Alagad 33 nakaharungan an tulos na raot mantang 4 na harong an nawasak. Kadaklan na bagsakan ni mga naputol na kahoy. Gabus man na 8 classroom kan Kanayonan Elementary School, nawasak ang mga atop asin nagabaan lanob. Di man tulos maagihan ni mga bihikulo ang tinampo huli sa mga natumbang kahoy asin poste ng kuryente. May pareho man na insidente ang naitala sa duwang barangay sa Banwaan, kan Nilaon. Dead on arrival sa sarong pribadong ospital ang 4 anyos na aking lalaki matapos mabadilan sa diri bandang alas 4 kasud mang hapon. Sa inisyal na investigasyon kan PNP Naga, kinawatan kan aki ang service firearm na Glock 17 kan inanyang pulis na si PO1 Sara Morales. Ibinugtak subuot ni Morales an sa iyang bag sa kuna kan pakiaraman kan nasabing biktima an badil na ituto ka ini sa sadiri an badil dangan puminutok sa lalawgon na sinagsapo nin sarong tama ning bala sa pagultanan kan mata. Luminagbas ini sa likod kan payo dangan tuminama pa sa kisame an bala. Sa presente ti kumpan ang pamilya sa pangyayari mantang padagos ang ginigibong investigasyon kan otoridad. Sa ngunyan po, pigi-imbestigaran ta pa. Ang soko, yaon man duman sa area, nag-imbestigar man sinda. So, pigpa-process pa po si crime scene and si Badil and dapat tapos ang investigasyon. Sa ibang bareta, nagre-rekomenda si Yakap Party List Representative Carol Jane Lopez sa Senado na magibunin lay na matabang sa solo o single parents. Sigun kay Lopez, igwananin House Bill 6184 o Solo Parents Welfare Act of 2000 ng Kongreso. Kaya buot ni Lopez na maipasa ini magin sa Senado. Obheto kan lay na madagdaganin 15% ang discount kan single parents sa gatas at iba pang mga food supplements. 10% discount naman sa mga badong pang-aki. Ngunyan sa paglabasa kan bagyong Glenda, liwat naging paagi ang social media para maiheras ka netizens ang saindang na eksperyensya sa saindang mga lugar. Ang letratong ini ko ani Jess Anthony Sarmiento kan Catanduanes, hiling nanggad an halangkaw na alon. Ang video naman na kuan ni Jeff Acosta kan Sorsogon, pigpapabaili nanggad kan makusog na duros sabayan pa kan makusog na oran ang mga puonin kahoy. Ang video naman na inihali sa rapu-rapu ngunyan at iba pa. May hiling an sarong puunin kahoy na nakatumba habang an iba pigpupurbaran pang patumbahon kan duros asin uran. Sa videong kuan naman ni Era Lims Albay, pigpapabayli kan duros asin uran an mga puunin kahoy asin iyuman ining eksena sa videong kuan ni Paul Harvin Are. Dakul na napanood talaga ang newsfeed ko din ng mga litrato kan mga netizens, mga video na big post na para mahiling talaga kung yung gravity kang epekto ni bagyong Glenda sa itong na-experience kasi parang kulang ang tataramon to describe what happened yesterday. Actually talaga nakakapangamba, nakakatakot si experience kasubanggi. Hulita arog ka pinagulayan ta kasubago mga pirang taon naman na data na experience ang arog kay ning klase ning bagyo digdi sa Bicol. That's right. Hulita kan mga nakaaging mga taon nasa ibabang parte kan Pilipinas ang pig-aagihan o nagtatama ang bagyo. Pero yun nga ni, maging positibo man giraray kita asin na imbes nga ni na maging negatibo kita, magtarabang na sa nakita. Magbuhat kita tulos. Magbuhat kita tulos. Mga kapamilya. Ayuso nang dapat
Ayuson. Ini kasuhapon bigheras mi sa indon mga dapat gibuhon antes asin habang nagbabagyo. Ngunya naman, uyan mga dapat gibuhon pakatapos kan bagyo enot, mag-monitor pa man giraray sa radyo, TV asin social media para sa mga updates. Pandua, i-check kung stable ang sa indong harong, ayuson tulos ang mga raot, gibon ini sulot ang protective gear arog kan helmet. Mag-ingat man sa mga pako na posibleng matungtungan. Kung may mga naputol na kable ng kuryente o maski anong wire, i-report tulos ini sa otoridad. Dainanggad magrani, digdi hulita baka live wire paan mga ini. Asin hure, magirigmat hulita nagkalat man sa arog kaining mga panahon ang mga hayop arog kan halas. Kapamilya, alas 7:01 na ning pagkaaga. Medyo madaagong pa man ng gaditi sa syudad ni Naga kaya iheras mi sa indo ang weather bulletin number 11 kan tropical cyclone warning typhoon Glenda. Raping issue po kan 4:15 in the morning ngunya na aldaw. Down po kaya ang Bayantel kaya di kita makakontak sa Pag-asa. Typhoon Glenda has accelerated while maintaining its strength. Ang location kang matakang bagyo alas 4 ngunya na aga. Ang Typhoon Glenda located po based on all available data and Subic radar station sa vicinity po kan Nagcarlan, Laguna. Or 70 kilometers southeast po yan kan Metro Manila. May kusog po ining 150 kph harani sa sentro asin pagbugso na 185 kph. An hiro po kay ni ang forecast po mahiro west-northwest at 26 kilometers per hour. Ang forecast naman kan posisyon kan Typhoon Glenda nilalaoman na macross sa Metro Manila early this morning and maluwas po yan sa landmass via Zambales o maluwas po sa Luzon via Zambales ngunya na maudto. By Thursday morning, it will be at 190 kilometers west of Dagupan City and 580 kilometers northwest kan Dagupan City or outside na kan Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na aga. Ang public storm warning signal number 3 po nakataas sa Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Quezon. Kaibanan po ang Pulilio asin Alabat Island, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Marinduque, northern part kan Mindoro provinces, Lubang Island asin Metro Manila. Storm signal number 2 naman sa La Union, Benguet, Nueva Ecija, Southern Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Burias Island, Romblon, rest of Oriental and Occidental Mindoro. Public storm signal number 1 naman, Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Aurora, Catanduanes, Sorsogon, Ticao Island, asin Masbate. Iheras ko lang Ate Miles, Ate Isa, ang update kang OCD Bicol manungod po sa mga kapamilya tang apektado kang bagyo na mga nag-evacuate kung tutuuson. Sa Albay, igwang 62,951 families as of 1 o'clock in the morning. Ngunya na aldaw. Sa Catanduanes, igwang apektadong 564 na pamilya. Sa Sorsogon, igwang 2,626 na pamilya. Masbate, igwang 1,211 na families ang apektado. Camarines Norte, igwang 728 families. As in, ang total po yan sa 86,865 families na pig-evacuar sa mga respetibong evacuation center. Mga kapamilya, tuyong pagkatapos ng bagyo, sa mga pigbabantayan urog na kan mga opisyales kan salud iyo ang waterborne diseases. Enot ang leptospirosis na nakukuha sa tubig na may ihi nin kino, kaya abiso kan otoridad na inanggad maglamutaw sa tubig kung maibitaran man sa naini. Kung dai malilikayan, magsulot na sa nanin bota. Kung mayong bota, tulos sa bunon asin hugasan ang bitis pagkahali sa tubig. Para naman sa mga helang arog kan cholera, typhoid fever asin hepatitis A na nakukuha sa naiinom na maating tubig, antes inumon, pakuloan mo na ang tubig. Importanteng magkulo ng gad ini para magadan ang mga bacteria asin germs. Asin huri laganap man ang helang arugan dengue asin malaria. Nadara naman in lamok kaya syertohon mga kapamilya, iula agabos na natipo na tubig para dai ini istaran kan mga lamok.
Ayan, mga patanid ta sa tuyang mga kapamilya. Purog na ngunyan. Day po, kung may iwasan man sana ang tubig, day po inigibuho na swimming pool. Yes. Sa maati po ang tubig na yan. Okay? Abangan ang mga mabungkaros pang bereta sa bilog na maghapon at siyan, alas 5:15 ng hapon sa TV Patrol Bicol, simulcast sa MOR 93.5 Naga, sin MOR 93.9 Legazpi. Like asin mag-post sa Marhay Naga Kapamilya fanpage, maghiras na impormasyon sa MacText line 091759259496. Sundan man kami sa Samuya mga personal Facebook, Instagram at Twitter accounts para po sa iba pang mga updates. Jonathan? Ate Mais, idagdag ko lang ang System Advisory ka National Grid Corporation of the Philippines. Ngunya na aldaw. Ang Luzon Grid po mga kapamilya nasa red alert at as of 1:59 in the morning. Uli kay ni, igwa po mga multiple trippings of transmission lines, huli kan pag-agi kan bagyong Glenda. Kaya laumanta po na medyo talagang mahahalo yan indikit na pagbalik sa normal kan supply ng kuryente sa Kabikola. Mga kapamilya, ingat po kita padagos maski po nagbabana kita sa signal number 2. Igwa pa man giraray mga makukusog na duros asin pag-uuran. Mapaaram na po kami sagkod sa aga. Sa Maniguang Bicolano, yaon kami para magserbiasin. Magpaugmas sa imo. Sa Batonan Aldaw, nin Miyerkules, napanunin positibong pagtubod sa paagi nin pagbati nin Marhay na aga, kapamilya!